Merry Christmas po sa inyong lahat. Hallelujah! Alam niyo po, kapag panahon ng Kapaskuhan, sinisigurado ko po sa buhay ko, gumagawa po ako ng history, memories. Ano po. At dito sa church, yan pong ginagawa natin. Kaya po, ngayong araw na ito, nakita po natin yung mga babies po natin, yung mga kabataan natin dito, sumayaw para sa ating Panginoon. Minsan, galak na galak po ako, palakpakan po natin ang Panginoon. And this morning, ano po, katulad po ng lagi natin nababasa rito, ano po, the greatest gift of all, that would be the message of our sermon today. Ano po, ready na po ba kayong pakinggan ng salita ng Panginoon? Amen. Ako po ready na po at sana po maintindihan po natin ang pinakadakilang regalo na meron tayo sa Kapaskuhan. Alam niyo po, the world educate us to be sad kapag may kulang, ano yun? Regalo. Pag panahon ng Pasko, marami pong malungkot. Kaya po, meron pong, ewan ko, sa Family Feud ata yun, kinuha yung isang maliit na eksena ro, sinabi, magkano ibibigay mo sa inaanak mo? 20. Wala na pong 20 ngayon, ano po, coin na ang 20 ngayon, ano? Galit na galit yung mga bata, no? Pangalawa po, we see less and less Christ in Christmas. Ano kaya nangyayari? Ang Christmas po sa panahon natin ngayon na po is becoming anti-Christmas. Bakit kaya nagiging anti-Christmas ang Pasko? May nagsabi po, Christmas isn't Christmas without things that make you merry. Nakatuon po sa bagay. Yung daw na kapag papasaya sa'yo, yun ang Christmas. Kaya sabi po nung iba, mahirap mong mag-celebrate ng Pasko o malungkot mag-celebrate ng Pasko kapag walang jowa, boyfriend, girlfriend, ano. Christmas isn't Christmas without material indulgence. Kaya po ang tao po, no, nagpa-panic buying para sa decoration, para sa pagkain, para sa festivities. Ano po, nagpa-panic. Tayo, yung iba po, panic lang ng panic. Wala pong buying. Alam niyo po, ang Christmas po ngayon ay si Jesus Christ nawawala na po dahil pinapalitan po ito ng Happy Holidays. Yung Bethlehem, pinalitan na ng North Pole. Si Jesus Christ, pinalitan ng Santa Claus. Yung pong mga shepherd, pinalitan ng elves. Yung sheep, pinalitan ng reindeers. Yung miracle, mga miracle na ginawa ni Jesus, ginawa ng magic. At yung eternal gift ay naging temporary material gifts. Mga kapatid, bakit lumulungkot ang Pasko? Kasi po, tayo rin man ay umaasa sa matatanggap natin pag Pasko. Malungkot ka ba dahil di mo matanggap ang gusto mong regalo? Malungkot ka ba? Ang tanong po ay ganito kasi, bakit? Birthday mo ba? Si Jesus Christ po ang niregaluhan. Amen po ba ron? Mga kapatid, let us read the word of the Lord in Luke chapter 2, verse 10 to 12. But the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Tayo po yumuko at tayo po manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito, Lord God. Sa pagdiriwang namin ng Kapaskuhan. Nawa, Panginoon, gumagawa po kami ng magagandang memories sa Lord God sa pagdiriwang namin ng Pasko. Hindi ng material na bagay, kundi dahil ikaw ay nasa amin. Dahil ikaw, Panginoon,
ang dahilan ng tunay na Kapaskuhan. Panginoon, sana po makontento po kami sa dahilan na Ikaw ang Pasko. O Lord God, let there be joy in our hearts during this wonderful time of the year, O Lord God. Dalangin namin, Panginoon, hindi maalis sa aming puso. Ikaw, alalahanin tuwing kapanahunan ng Pasko. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede bang paibate ang katabi mo? Merry Christmas. Amen. Merry Christmas. Maging masaya ka, kaya po Merry, kasi maging masaya po tayo. We should understand that Christmas is all about Jesus. Amen ba ron? It's Jesus' birthday, not us. Alam mo ba't ka lumulungkot? Kasi naiisip mo, ikaw ang may birthday. Ikaw ang gustong tumanggap ng regalo. Mga kapatid, yung mga wise men, naisip nila na ang pinanganak, hari ng mga hari, ang tagapagligtas, sila po ang nagdala ng regalo. At ang dinala po nilang regalo, hindi po pipitsugin, putyo-putyong regalo, hindi po. Kayamanan para sa hari ng mga hari. It's a birthday party for Jesus, the center of our celebration. It is why we say, Merry Christmas. Amen ba ron? Amen. The real blessing of Christmas comes in the name of Jesus. Opo, maunawaan po natin na ang tunay na blessing ng Christmas comes in the name of our Lord Jesus Christ. Sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 6, for us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Mga kapatid, title ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yan po ay pwedeng mag-manifest sa buhay po natin throughout the year. Gusto niyo po ba ng wonderful things na nangyayari sa buhay niyo? Sapat po sa Jesus. Gusto niyo po ba ng nag-aaruga sa inyo? Sapat ang ating Panginoong Yesus. Kung may pagsubok ka, may kaguluhan ka, He is the Prince of Peace. Ngayong umagang ito, gusto ko po kayong dalihin sa greatest gift of all na ibinigay ng ating Panginoong Yesus. Nasa Kanyang pangalan. Number one, God has given us the greatest gift of all. Ano yung greatest gift of all na yan? Jesus, our Savior. Kaligtasan. Sabi po rito sa Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Sino po rito ang tumanggap na sa Panginoong Yesus na tagapagligtas ng kanyang buhay? Sino po rito ang mga anak ng Diyos na kahit anong pilit niya, hindi niya ma-perfect na walang kasalanan? Mga kapatid, ito pong katotohanan ito ay sapat na po para maging maligaya tayo. Ililigtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, kaya ang pangalan niya ay Jesus. Wow! Mga kapatid, look at this. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala. Sabi nga ng isang propeta, sabi niya, ako ay pinaglihi sa kasalanan. Pambihira, hindi pa pinanganganak. May kasalanan na.
Hindi ka pa pinanganganak, meron ka ng mamanahing kasalanan, yung kasalanan ni Adan at ni Eva. At sapat ng isang kasalanan para ikaw ay hatulan ng kamatayan. Kaya po ang lahat ng tao, mayaman, mahirap, maimpluwensya, kahit ang mga pastor, pare, mga taong nagpipilit mabuhay sa kabanalan, lahat papunta ng impyerno kung walang Jesus. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ito po yung gospel. Pinanganak sa sabsaban para pinangalan ng Jesus para iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, ang katotohanan nito, for the wages of sin is death. Ibig sabihin nito sa Tagalog po ay ang mga kabayaran ng kasalanan, isang kasalanan lang, ay kamatayan. Anong kamatayan? Kamatayan sa espiritu, kamatayan sa paglalayo sa Diyos, kamatayan itatapon sa dagat-dagatang apoy, pangalawang kamatayan. Mga kapatid, malungkot ito. Sapat ang isang kasalanan. Sino po ritong hindi nagkasala ng isang kasalanan? Hindi po marami. Kaya wala pong magsasabi sa atin dito, yung mamamatay tao at ikaw, sila dapat mamatay kasi dami nilang kasalanan. Ako, isa lang ang kasalanan ko eh. Lahat nagkasala. Gusto ko po sabihin sa'yo, kahit yung minana mong kasalanan, sapat para ikaw ay itapon sa impyerno. Mga kapatid, gusto ko pong ipakita sa inyo yung istorya ng Christmas ay istorya po ng pagtubos ng Panginoon sa kanyang mga anak. Mga kapatid, sabi dito, wages of sin. Ano ba yung sin? Gusto ko pong pag-aralan natin ito, no? Nabanggit ko nito mga maraming beses, pero gusto ko pong banggitin po sa inyo na meron namang verse sa Bible. Ano po? Sin is, ready na po ba kayo kung anong ibig sabihin ng sin? Baka sabihin po ninyo ay, yung ibang mga iba, maraming kasalanan, ako konti lang. Ano ba yung ibig sabihin ng sin? Sin is, in James chapter 4, verse 17, "If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them." Hindi ka pa bumabiolate ng salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin daw po ng kasalanan, kung alam mo na mabuti, pero hindi mo ginawa, kasalanan. Wala ka pang ginagawa. Hindi mo lang ginawa. Anong mabuti na dapat mong gawin? Maligo. Joke po, no? Anong mabuti na dapat mong gawin? Anong mabuti para sa'yo na dapat mong ginagawa? Manalangin? Hindi ka nanalangin. Kasalanan para sa'yo. Magsimba? Hindi mo nagawa? Kasalanan yon para sa'yo. Magsalita ng mabubuting bagay, pero hindi mo ginawa kasi naiinis ka, masamang salita ang lumabas sa'yo, kasalanan yun para sa'yo. At sapat yun para ikaw ay hatulan ng kamatayan, ng pangalawang kamatayan, patungo sa impyerno. Kaya sa harapan ng Diyos, walang malaki at maliit na kasalanan. Ang lahat ng kasalanan, pare-parehas lang. Kaya kailangan tayong tubusin ni Jesus sa ating mga kasalanan. Kaya sapat ang pangalang Jesus para mag-celebrate ako ng Christmas. Matuwa ako sa Panginoon. I-celebrate ko ang birthday ni Lord
Dahil iniligtas niya ako sa aking mga kasalanan. Kapag ito ang basihan ng kasalanan, mga kapatid, sangkatutak ang kasalanan ko. Ikaw na magulang nagsabi sa anak mo, sabi mo, anak, ibibili kita ng bagong sapatos pero hindi mo nagawa, kasalanan para sa'yo. Ganun ka-basic ang kasalanan. Pangalawa, palalalimin natin yung kasalanan. Kasalanan pa rin. Transgression. Transgression is transgression. Romans chapter 4 verse 15, because the law brings wrath. Ang batas, ang utos ng Diyos, ang mga sinabi ng Diyos, halimbawa ang 10 Commandments, at marami pang iba na utos ng Diyos. Because the law brings wrath. Bakit po? And where there is no law, there is no transgression. Kung walang batas, walang commandments, wala sanang transgression. Ano ba kasi ibig sabihin ng transgression? Transgression is meron kang binayolate na utos. Sample lang po, huwag kang magsisinungaling. Mas mabigat po kaysa sa kasalanan to. Sabi natin yung kasalanan kanina, wala ka pang ginagawa, nagkakasala ka na. Halos wala ka pang ginagawa, nagkakasala ka na. Ang transgression, alam mo na huwag kang magsisinungaling, pero nagsinungaling ka, ano yun? Transgression yun. Huwag kang mapopoot sa iyong kapwa. Di ba? Minsan napopoot tayo sa mga boss natin. Yung mga anak napopoot sa kanyang magulang. Yung asawa napopoot sa asawa niya. Yung mga tao napopoot sa kapwa-tao niya. Humahantong sa digmaan, humahantong sa pananakit, humahantong sa pagpatay. Tawag po diyan, transgression. So mas malalim po yan. Pero ang tawag natin diyan, kasalanan pa rin. Mas malalim na level ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Dahil mula sa aking mga transgression, ako ay pinatawad ng Panginoon. Amen po ba roon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Palalimin pa natin yan. Meron pa pong mas malalim dyan sa transgression. Ano kaya yun? Iniquity. Iniquity is, kasalanan din po yan, uri ng kasalanan. Sabi sa Psalm chapter 38 verse 4, for my iniquities have gone over my head. Like a heavy burden, they are too heavy for me. Ano ba yung iniquities? Ang iniquities po ay yung kasalanang alam mo, pero nagpapatuloy kang ginagawa mo ang kasalanan na yun. Ano yun? Meron ba kayong kasalanan na paulit-ulit ninyong ginagawa? Kahit alam ninyo na sabi ng Bible at sabi ni Lord, huwag mong gagawin yan. Meron ba kayo niyan? Paulit-ulit, naging buhay mo na. Minsan ginagawa mo, minsan hindi. Gagawin mo naman uli, pagsisisihan mo, gagawin mo na naman uli, pagsisisihan mo na naman. Tawag po doon iniquities. Paulit-ulit na kasalanan, pabalik-balik na kasalanan. Pabalik-balik na pagsalansang sa salita ng Diyos. Pag-violate, pag-transgress sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Mula sa aking mga iniquities, dahil ang pangalan niya ay Jesus,
iniligtas niya ako doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ba, hindi ka lang iniligtas ng Panginoon doon sa iyong mga transgression. Look at this in Psalm chapter 51 verse 1 and 2. Sabi po rito, according to your greatness, the greatness of your compassion. Wow. Dahil sa iyong kagandahang loob, dahil sa iyong awa, Panginoon, blot out my transgression. Ano ibig sabihin ng blot out? Burahin mo ang aking mga transgression. Blot out, binura. Naalala ko po nung grade 6 ako, graduating na po ako noon, naasar yung teacher ko sa akin dahil sabi ng teacher ko, nambabato ng eraser yun. Namamalo yun ng ruler. No? Mahigpit yung teacher ko na yun. Kung bakit ba naman, kung kailan siya galit na galit, nung araw na yun, no? Sa buong klase, napatawa ba naman ako? Napaganon ako. Sino yun? Ang bihira. Anong pangalan mo? Nagigit. Nakita ko yung mukha. Talagang puot na puot eh. No? Anong pangalan mo? Alam niya naman ang pangalan ko. Kinuha niya yung class record. Tapos alam niyo ginawa, anong pangalan mo? Sumisigaw talaga, namumula mo ka. Alam niya naman pangalan, hindi ako kumikibo. Di ba Samuel Mentes ka? Di ba Samuel Mentes ka? Kinuha niya yung ballpen niya, ginanon doon sa class record. Bira, galit na galit eh. Blot out. Eto na, graduation na. Akala ko wala lang. Dahil kinabukasan, okay na yung teacher ko. No? Ha? Siguro na insulto yun, no? Galit na galit siya, napatawa ako eh. Ewan ko, ba't ako tumawa nun? Ito na graduation, wala akong diploma. Dahil binura niya ang pangalan ko. Tapos nung buti na lang. Pambira ko. Buti na lang, naalala pa niya ako. No? Kasi di ba noon, pagka gumagraduate, hindi yung diploma ang binibigay, no? Ang binibigay yung ni-roll yung typewriting na may ribbon, yun ang binibigay lang noong araw, eh. Tapos nung kukunin ko na yung yung diploma ko, wala. Wala. Sabi niya, bakit wala kang diploma? Eh, siya yung advisor namin. Bakit wala kang diploma? Anong pangalan mo? Ma'am, kilala niyo naman ako. Araw-araw ako nandito. Eh. Di ba Samuel Mentes ka? Pambira. Ikaw pala yun. Ikaw pala yun nung araw na yun. Naalala niyo yung event, nalimutan niya na yung tao. Ikaw pala yun. Na minura pa ako eh. Hayaan mo, papagawa na lang kita ng ng diploma. Mga kapatid, binura talaga. Mga kapatid, ganun ang kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Buburahin niya ang kasalanan mo. Amen, bro? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi diyan, wash me thoroughly from my iniquities. Hugasan mo kong maigi. Alam mo yung noong araw pa din, no? Noong araw na hindi pa uso ang washing machine, no? Para ang puti ay pumuti. Ikinukula yan. Tama ba? Maglalatag ng yerong ganon. Tapos may sabon, ikukula yung mga puti. Pagkatapos nun, sasabunin uli. Numinipis po yung damit sa sobrang puti. Ano po? Ganon po yun, hugasang maigi.
No? Naalala ko din ng lolo ko. Sabi ng lolo ko, kapag magsasaing kayo maano siya mitikuloso at napaka-delikado. No? Pag magsasaing kayo, gusto ko yung sinaing, huhugasan yung maigi yung bigas. Tapos, tatanggalan ng bago hugasan, tatanggalan muna ng mga bato. Noong araw, may mga batoong bigas. Ngayon, wala na masyado, no? Tatanggalan yun. Tatahipan. Di ba? Alam niyo po yung mga... Pagkatapos, hugasang maigi. Bakit? Sabi ng lolo ko, kasi nilalagay yan sa gilid ng kalsada. Nandoon ang mga hayop, nandoon ang mga dura ng dura. Tapos ganun lang. Dapat hugasang maigi. Hanggang sa luminaw ang tubig. Mga kapatid, ganun hinuhugasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, and cleanse me from my sin. Lilinisin ako mula sa aking mga kasalanan. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung greatest gift of all na meron tayo. Balikan po natin yung Romans chapter 6 verse 23. Ang sabi po rito, for the wages of sin is death, but the gift of God, nahugasan ka na, nalinis ka na, meron kang eternal life in Christ Jesus our Lord. Sapat ito para maging masaya ka, mapaalalahanan ka sa pagdiriwang ng Pasko. Hindi it's all about you, but it's all about Jesus. Amen ba ron? Hallelujah! Kaya mas nauunawaan po natin yung sinasabing, He is the reason for the season. At hindi natin tatanggalin si Jesus. Hindi natin siya i-ex. Di ba? Hindi natin siya gagawing Xmas. Pangalawa, the greatest gift of all, God has given us the greatest gift of all, Jesus, our Emmanuel. Ibig sabihin, kasama at kasangga. Mga kapatid, bakit ako nagsa-celebrate ng Christmas? Kagabi, alam niyo po kagabi, kanta ako ng kanta. Napuyat ako kakakanta hanggang 1:00 ng gabi. Hindi man ako nagkakaraoke, papatugtog lang ako. Christmas song. Bakit? Kasi po pag Christmas, ito yung pinakamasayang panahon para sa akin. Dahil napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa magandang damit, hindi sa nakikita ko, kundi napakabuti ng Panginoong Diyos sa akin. Sapat na yon para magdulot sa akin ng kaligayahan. At kung meron pang mga kaibigan na darating, mga mahal sa buhay na nandyan pa, mga kaibigan na babatiin ka, mabihira, mas masaya ang Pasko. At kung may regalo pa, mas masaya pa ang Pasko. Pambihira. Bakit? Dahil kasama natin ang Panginoon. Matthew chapter 1 verse 23, the virgin will be with child, and he will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Christmas reminded us that God was with us this year, and we believe that God will be with us in the coming year. Amen, Maron? Kasama natin siya sa taong ito, sa daraang taong ito. Kasama pa rin natin siya sa darating na panahon. Why? Because He is our Emmanuel. Regalo ng Panginoon. Assurance ni Lord. Paano pagsama ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin?
Sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And through the river, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Ang ganda pangako ng Panginoon. Parang si Shadrach, Meshach at Abednego, sinamahan ng Diyos. Kahit sa gitna ng apoy, hindi sila nasunog. Ang mga Israelita, sinamahan ni Lord, dumaan sa tubig. Bumuka ang dagat. Sinamahan ni Lord, nakadaan sila. Mga kapatid, anumang pagsubok na meron ka, nakatitiyak ako na kasama mo si Jesus. Kaya wala pong single dito. Amen, Baron? Dahil kasama mo si Jesus. Amen. Di ba? Masaya ang Pasko. Sa darating na taon, hindi natin alam kung ano ang darating, pero nakatitiyak ako, kasama natin ang Panginoon. At kung meron mang mga pagsubok na dumaan, nakatitiyak ako, nandiyan ka pa, buhay ka pa. Because sabi po rito, the waters, the river shall not overflow you, or the fire cannot burn you or scorch you. Hindi ka matutupok. Hindi ka malulunod. Kaya sabi ng isang kanta, dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Amen, Baron? Sapat po itong assurance na ito, na salita ng Panginoon, para maging masaya ako. Because I am safe and sound for the year 2024. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya lang po mga kapatid, alam niyo po ako po ay full gospel minister. Ibig sabihin po ng full gospel, sinasabi ko yung magkabilang istorya. Kung ano ang hindi po bias. Kung sinabi ng Bible, sasabihin ko. Ganun po ang full gospel. And Church of God is a full gospel church. Mga kapatid, look at this. Darating kaya sa buhay natin na daraan tayo sa mahigpit na pagsubok. At yung mahigpit na pagsubok na yan, talagang dadaan ka sa tubig o sa apoy, pero malulunod ka at mamamatay, masusunog ka at mamamatay. Pwede ba yun? Pero sa panahon na yun, gusto ko pa rin pong sabihin sa inyo na kasama po pa rin ang Panginoon. Darating panahon, hihina ang katawan mo, mauospital ka. Papanaw ka sa mundong ito. Gusto ko pong sabihin sa iyo, kahit sa panahong yun, kasama mo ang Panginoon. Amen, Baron? Me, as your pastor, a full gospel pastor, look at this in Hebrew chapter 11, verse 35 to 38. Ano po? Tagalog po, para malinaw po sa atin. Sabi po rito, dahil sa pananampalataya, verse 35, hindi ko na po sinabi yung iba. No. Ang sabi po karugtong niyan, yung mga patay na buhay dahil kasama nila si Lord. Pero yung negative, look at this. May mga tumangging sila'y palayain dahil sa pananampalataya. Sapagkat pinili na lang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Yes, may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pero pwede na sa huling panahon o sa panahong darating, magkakaroon tayo ng pagsubok. Ang pananampalataya mo ay susubukin. Verse 36, mayroon namang hinamak, hinagupit, at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Tanong, kasama ba nila ang Panginoon? Yes, kasama pa rin nila ang Panginoon. Ang iba naman ay pinagbabato,
nilagari sa dalawa, hinati. Pinatay sa tabak, ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi, pinagmalupitan. Kasama pa rin ba nila ang Panginoon? Kasama nila ang Panginoon. Dahil meron pong pagsama ang Panginoon doon sa dulo, na iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay, sasabihin niya sa iyo, halika rito anak. Mga kapatid, may mga Kristiyano kasi, na ako ay sobrang nagtataka. Ano po? Na napaka, tawag dito, sensitive. Paano pag ito na nangyayari? Tapos sasabihin nila, hindi ako sinasamahan ni Lord. Pinabayaan na ako ng Panginoon. Hindi ka pa nga dumadaan dito eh. Baka nga hindi ka na dumaan dito. Baka hindi mo na abutan ito. Dahil sa huling panahon, mauulit ang mga bagay na ito. Mauulit yan. Ang sabi ng Bible, kapighatiang hindi pa nararanasan noon at hindi pa nararanasan kailanman ang darating na panahon. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kahit anong sitwasyon, tandaan mo ito sa buhay mo, kasama mo ang Panginoon. Yun ang sanang magdulot sa iyo ng kaligayahan. Verse 38, hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabandukan, naging street people. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Uulitin ko po, baka hindi mo na maranasan ito. Dahil nasa panahon tayo ng awa ng Panginoong Diyos. Pero kung dumating man sa panahon na katulad dito, nawa po, maalala natin na merong Pasko na pinaalalahanan tayo na kasama natin si Jesus. Amen ba ron? Kaya po kung may pagsubok po kayo, huwag niyo pong sasabihin, pinabayaan ako ng Diyos. Naaalala niyo po ba si Job sa Old Testament? How he suffered? Minsan, ito pong narinig ko kasi lagi sa mga Kristiyano eh. Hindi hahayaan ni Lord yan. Hindi mangyayari yan. Ba't nangyari dito? At pinangako na ng Panginoon, in this world, you will have many troubles. Full gospel po ako, pasensya na po. Hindi ko po kayo papangakuan ng puro kasaganahan lang. Dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, kasama po ang lahat ng mararanasan natin sa buhay na ito. Yes. Kaya po, ang sabi ni Lord naman sa atin, manalangin kayong lagi. Huwag kalilimutan ng panalangin. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ulitin po natin, Matthew chapter 1, verse 23, the virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Why Christmas is becoming lonelier each year? Bakit kaya ang Pasko sa panahon natin lalo pang lumulungkot? Kasi po pati mga Kristiyano nalulungkot na eh. Ano po? Paano natin? Sinisimulan natin. We don't give to carolers. We don't decorate kasi pupunta ang mga nangangaroling. We don't smile kasi pag smile ka, pamasko ko. Ngumiti ka lang, pamasko.
At lagi nating iniisip, hindi yung ibibigay natin, kundi yung tatanggapin natin. Kaya hindi po natin na-experience ang joy ng Christmas. Tandaan po natin, ang real meaning ng Christmas is giving. We forgot the true meaning of Christmas. God gave His Son. The greatest gift of all. Si Jesus Christ. If you have Jesus Christ, you have everything. And when you have Jesus Christ, ang mainam na regalong meron ka ay nagsisimula sa letter K. Kaligtasan, kapayapaan, kagalingan, kagalakan, kapahingahan. Kung loloobin ng Diyos, meron pang kasaganahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, ang mainam na regalong meron ka ay nagsisimula sa letter K. Alam niyo yung K? Kristo. Si Heso Kristo. Amen, bro? Hallelujah. Mga kapatid, sana po maging masaya po tayo sa Pasko. Ano po? The greatest gift of all. Gusto ko pong alam niyo po, pag nagdidiwang tayo ng Pasko, nalilimutan po natin yung ating ginagawa kapag pagkatapos ng kasiyahan, yung pong pananalangin. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin po sa inyo na ito po, yung kasaganahan, yan, lahat ng yan, pinagpe-pray yan. Lord, sana lahat yan meron ako. 2024, yung iba po, magse-celebrate ng New Year, iniasa nila sa bilog-bilog. Na ilalagay nila sa lamesa nila. Iniasa nila sa pamahiin sa material na bagay na nabubulok. Mga kapatid, tayo aasa kay Kristo. Dahil si Kristo ang magbibigay ng pinakamainam na taon darating para sa atin. Amen, bro? Amen. Kaya po, may I invite you po, sa ating 3-day prayer and fasting. Na magsisimula po ng January 1, 1 a.m. at matatapos po January 3, 8 p.m. At sa January 2 at January 3, meron po tayong services dito sa church at 7 p.m. Kung kayo po ay magpa-fasting, gusto nyo po sa inyong bahay, pwede po. Pero kung gusto nyo po rito sa church, pwede rin po. Dala lang po kayo ng beddings. Yun pong ginagawa ng iba. Magsama-sama po tayo sa pananalangin. Bakit? Kalooban po ng Panginoong Diyos ang prayer and fasting. Bakit po? Sa pananalangin, pinagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Ang ating proteksyon. Ang ating kagalingan. Ang ating kalakasan. Ang ating biyaya sa pananalangin natin nakukuha. Mga kapatid, kahit hindi ka manghingi ng manghingi sa taong darating, prayer and fasting po, importante po sa iyo. Ibinigay na ng Panginoon, mag-prayer and fasting ka lang. God has given us Jesus. At si Jesus ang hihilingin natin sa Panginoon na samahan tayo sa taong 2024. Amen, Baron? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoong Diyos, sa tayo po'y mananalangin. Hallelujah. With such gratitude in my heart, I'm here to
my heart and make it clean. Replace the dirt with purity. Oh, for you resist the prideful, Lord. You call the humble, you restore. We will enter your gates, God. We will enter your gates with thanksgiving. Lord, I run into your arms, and I will enter your gates with thanksgiving. Lord, I run into your arms, and my lips will sing of your goodness. For your love illuminates my heart. Yes, my lips will lavish praise upon you. For you are Emmanuel, and my lips will sing of your goodness. For your love illuminates my heart. Yes, my lips will lavish praise upon you. For you are Emmanuel. For you are Emmanuel. For you are Emmanuel. God with us. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Happy birthday. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, because you have given us the joy of celebration, O Lord God. Panginoon, maraming salamat, Lord, sapagkat ngayong araw na ito, inaalala namin na merong isang batang pinanganak para sa amin. Ililigtas kami sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, Lord God, we are so assured, O Lord God, na ang lahat ng aming mga kasalanan, ang aming mga sins, iniquities, and transgressions, Lord God, ay mawawala sa amin dahil sa pangalang Jesus. At sa kahit anong sitwasyon ng aming buhay, kasama namin ang aming Panginoong Jesus sapagkat siya ang aming Emmanuel. O Lord God, today, we love you, we honor you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay binabalik namin sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hello, COG fam, and thank you so much for tuning in on our online worship service. We are so grateful for your faithfulness in giving. Here are the ways to give your tithes and your offerings. First, through online bank transfer. See the details of our bank accounts shown on screen. Or second, you can drop off your tithes and offerings on our church parking area. God bless us, COG fam. Let's meet again next week on our next online service.